Matapos ang dilis, tamban at mga pating naman ang magkasunod na dumagsa sa mga baybayin sa Cebu. Isang sugatang oarfish naman ang napadpad sa dalampasigan sa Leyte. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Hindi na kinaya ng mga net kaya kumuha na ng balde ang mga taga Ginatilan, Cebu para pakyawin ang mga isdang napadpad sa baybayin. Easy catch kaya kahit madilim, dumagsa rin ang mga nanguha. Ayon sa mga residente, nagsimulang dumagsa ang mga isdang tamban at tuloy noong linggo at ang itinuturing nilang biyaya na ulit daw noong Martes at Miyerkules. Ayon sa isang agriculturist, global warming ang isa sa mga posibleng dahilan ng pagdagsa ng mga isda. Ang seawater level, if musaka ang iyahang temperature, so kuan siya, manggawas ang isda. Ang ilang residente naman hindi maiwasang mangamba sa posibleng senyales ng paglutang ng mga isda. Pero sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang kinalaman sa pagkakaroon ng delubyo ang pag-ahon ng mga isda sa baybayin. Inaasahan daw talaga yan dahil sa closed fishing season o pagtatapos ng pagbabawal sa commercial fishing sa Visayan Sea Strait. Ang sangkaterbang isda sa Ginatilan, sinundan ng pagdagsa ng mga di patukoy na uri ng pating sa bayan ng Santander. Posibleng konektado raw ito sa pagdagsa ng mga isda sa Ginatilan ayon sa BIFAR. Sa Albuera, Leyte, mahigit 12 talampakang haba ng oarfish naman ang napadpad sa dalampasigan. Sugatan ito at namatay rin kalaunan. Ayon sa BIFAR, posibleng nagkaroon ng environmental disturbance sa ilalim ng dagat na posibleng dahilan kung bakit pumaibabaw sa tubig ang oarfish. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.